Kalat-kalat na pag-ulan, iiral pa rin sa ilang bahagi ng South Luzon at eastern part ng ating bansa, especially sa Eastern Visayas at Mindanao. Into Tropical Convergence Zone, medyo magalaw-gaw pa ang magiging dala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Pinamantayang horizontal probability sa silangan ng Mindanao na natiling napaka-uncertain. At monthly global seasonal cycle natin for the month of May ay nanatili pa rin mas bumaba kumpara nung nakaraang taon. Good news na ba ito? Tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, June 16, 2025. Ang oras nating boss may umaga, ilas 8:42 na ng umaga. Patuloy pa rin na magiging overcast and gloomy tayo, lalo na dito sa Metro Manila at ilang karatig Luzon ha. Pero pagdating sa hapon ay iiral muli ang mga tinatawag nating afternoon showers. Kung maalala ninyo, mga ganitong araw yan, mga unang araw ng mga pasukan ng mga estudyante ay madalas umiiral po yung tinatawag nating afternoon shower. So wag po tayong magtataka kung bakit sa umaga medyo maaraw po tayo, dahil pag sa araw kasi nagko-conditioning pa ng water vapor mula sa mga karagatan natin sa baybayin ng bansa. And then pagdating kasi sa hapon, once na bumababa na at masyado ng mataas ang nakokolektang water vapor sa himpapawid natin, at kapag medyo bumababa po yung temperatura natin sa bandang hapon ay nagko-condensate po ito at natataon sa kalupaan natin sa iba't ibang panig ng bansa, bigla itong bumubuhos at minsan napakalakas po na nagbubunsod po ng mga pagbaha. Although hindi naman tumatagal yan ng more than 1 to 2 hour period ang buhos ng ulan. So usually isolated showers ito at afternoon showers ang kadalasan, ay maging mapaghanda pa rin tayo lalo na sa mga inaasahan natin o di inaasahan mga pagbaha, lalo na dito sa Metro Manila, dahil kahapon grabe ang biglang buhos ng afternoon rain showers natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, na nauna nga pong sa may bandang Bulacan ito unang bumuhos hanggang bumaba ito ng Valenzuela and then dito na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa ating lightning detection system, so far, kalmado naman ang ating kidlat. Pero kung titingnan natin sa ating real-time lightning detection system, so far, meron lang tayong nag-iisang lightning strikes ang mukhang aktibo within 20 to 40 minutes ago. Yan, so nandito yan sa may bandang Sulusi. So, maliwanag na kalmado po ang ating mga lightning activity sa iba't ibang panig ng bansa. At so far, pinakamalayo ito na 301 kilometer mula dito sa amin sa Caloocan. So napakalayo. And so far, wala namang inaasahang localized thunderstorm. Siguro bandang hapon na naman po ito kapag kami mga afternoon rain showers tayo. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pong umiiral sa amin sa Caloocan ngayon. At as of 5:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.1 degrees Celsius na lowest temperature. Pero kahapon ay nakapagtala kami ng medyo mainit na air temperature. So nagkaroon kami ng medyo maalinsangang panahon sa Caloocan. Bago inulan sa hapon, nakapagtala kami ng highest of 35.2 degrees Celsius. Kahapon pa ito ng hapon at 2:40 PM. Ibig sabihin, mataas ang naging heat index namin kahapon, pumitik sa 51.9 degrees Celsius ang aming naging heat index. So, tingnan natin yung magiging forecast natin since nagbanggit naman tayo ng mga heat index forecast pa rin natin. Sa ngayon, ay wala pa kaming latest na heat index ngayon, pero pumapatak na agad sa 34 degrees Celsius ang heat index namin. Pero as of 8 o'clock, ang inaasahan naming forecast ngayong umaga ay nasa 35 degrees Celsius ang inaasahan naming heat index. Pero aabot pala yon sa pinakamataas sa 43 degrees Celsius mamayang 11 o'clock AM. Yan, nasa danger status, 43 degrees Celsius. So, wag masyadong magbibila dahil mukhang magiging maalinsangan pa rin tayo dito sa Metro Manila. So, ito yung bahagi naman ng Metro Manila gamit ng selected areas. Ang expected heat index sa Ilocos Norte
ay nasa 38 degrees Celsius ngayon. So, extreme caution, pero mas tataas pa daw yan hanggang 41 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock. Tuloy-tuloy daw yan hanggang alas 2 ng hapon. So, medyo magiging maalinsangan pa tayo ngayon, maging sa extreme Nodo Luzon. Sa Tuguegarao naman ay 36 degrees Celsius ang extreme caution ngayon. Ito ay forecast po lamang forecast, pero inaasahan na ganyan ang magiging extreme condition ng heat index ninyo ngayong araw at tataas pa yan hanggang 47 degrees Celsius. Ayan, pumatik pa ng 48 degrees Celsius So mamayang alas 2 ng hapon. So magiging napakamaalinsangan po ang Tuguegarao. So just in case po pumasok yung forecast na ganito kainit, ay wag na lamang masyadong magpa-dehydrate dahil mukhang napakatindi ng temperatura, air temperature at alinsangan sa inyo. Sa bahagi naman ng Santiago, Isabela ay nasa 35 degrees Celsius ngayon. Ngayong 8 o'clock AM ang inyong heat index forecast, pero tataas pa raw yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So makikita ninyo sa ating weekly heat index forecast, mukhang umaabot sa mahigit 40 to 45 degrees Celsius ang magiging heat index natin dyan. So wag po masyadong mag-dehydrate. So mukhang magiging madalang ang magiging pag-ulan sa atin sa extreme Nodo Luzon. Sa bahagi naman ng Pangasinan, selective areas ng Dagupan, Dagupan, Pangasinan, sako pa rin ng Ilocos region yan ay nasa 34 degrees Celsius extreme caution ang forecast ng heat index inyo, pero tataas pa yan hanggang 45 degrees Celsius starting mamayang 12 o'clock na tanghali hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So magiging mainit ang ating araw. Siguro tsambahan na lamang ang mga isolated case of rain showers. Sa Batangas naman, inasang heat index sa inyo dyan, 37 degrees Celsius po. So nasa 100% ang iyong outside humidity, pero tataas pa yan hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ng umaga. Bagamat medyo conditioning na bahagyang mababa, pero wag nating maliitin kahit na nasa 38 degrees Celsius yan o 40 degrees Celsius na heat index. Mainit pa rin yan sa katawan ng tao kahit papaano. Sa San Jose Occidental, Mindoro, nasa ang heat index sa inyo sa ngayon medyo mababa, makainuulan kayo dyan, pero maya maya ay tataas yan na hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. So mukhang medyo mababa ang inyong heat index pa rin kahit na umaabot ng 40 degrees Celsius ang inaasahan ninyong heat index. So wag pa rin natin balay-walain yan, despite na nasa 40 degrees Celsius pataas yan, ay medyo matindi pa rin ang extreme caution yan. So as long as nasa extreme caution, ay maituturing pa rin natin yan na hindi maganda sa katawan ng tao. Medyo maalinsangan pa rin yan. Medyo safer pa tayo kung nasa between caution level lang ang ating heat index. Once na nag-extreme caution yan, considering pa rin na medyo delikado pa rin sa atin sa katawan tao. Bagamat karamihan sa atin medyo kumpiyansa na o kampante na sa ganitong temperatura. Wag lang umaabot ng 42 degrees Celsius pataas ang heat index. So ano man ang between extreme caution o danger level na heat index, wag natin balawalain yan Wag pa rin tayo magpa-dehydrate para sa mga makakasiguro po. Sa bahagi naman ng Central Visayas sa Cebu City, nasa natin sa ngayon, mababa ang inyong heat index, 29 degrees Celsius. So baka inuulan kayo dyan. Pero mas tataas pa yan hanggang 37 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. So mukhang inuulan kayo dyan sa Cebu. Dahil nga po mas maulan ngayon sa Southern Luzon at Visayas at Mindanao. Medyo scattered rain showers po ang medyo umiiral ngayon dyan. So medyo malakas yung daloy ng easterly trade wind dyan. At mas pataas yung water saturation, so may mga pag-ulan at may embedded pa tayo na intertropical convergence zone. So sa bandang Mindanao naman, well, asahan natin bababa lamang ang inyong heat index dyan. Ayan, wala masyadong problema. Sa bandang Zamboanga Peninsula naman ay medyo mataas ng konti, 35 degrees Celsius ang extreme caution ninyo dyan, pero aabot yan sa hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali hanggang alauna po yan ng hapon. So medyo mainit-init ng bahagya dyan sa inyo sa bandang Zamboanga Peninsula. Hindi masyado dito sa iba ng Davao Region dahil medyo nakakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan. So malinaw yan mga folks medyo magiging maalinsangan ng panahon natin despite na overcast and gloomy tayo at mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So sa PX Streams in past 24 hours, nangunguna po ang Tuguegarao na may 37.7 degrees Celsius. Grabe po ang init sa kanila.
At sa lowest temperature naman sa Baguio ay 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. Sa Iloilo naman, so far, ang Dipolog ang nangunguna sa may pag-ulan. Kaya lang, mas nangunguna kami sa Caloocan o maaaring dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil nakapagtala kami ng 23.4 millimeters na total rainfall. So, mayroong mas mataas pa yan sa amin dito sa Metro Manila. So, kung sa Dipolog ang nangunguna sa may pinakamataas sa 10 mm lamang, pero sa amin sa Caloocan ay umabot ng 23.4 millimeters na total rainfall. So, kung pagbabasehan natin ang mga nakaraang ulan ay kalamihan Southern Luzon ang nagkaroon ng mga pag-ulan. Dito sa amin sa Caloocan kahapon, nakatotal o 23.4 mm kami na total rainfall. So, tumagal lamang yan at least mga 45 minutes pero malakas ang buhos ng ulan po. Umaabot sa more than 50 mm ang aming rain rate. So yung rain rate grabe ang taas kaya ang bilis ng pagtaas din ng baha. At makikita natin umaabot agad hanggang bewang yan kapag ganun kataas ang rain rate po. So within 30 minutes abot bewang na kagad yan kapag doon sa mga lugar na flood prone areas. So in 7 days, 35.7 millimeters ang total rainfall namin at nasa total of 227 ang aming total ng month of June namin dito sa Caloocan. So meron na lamang kami at least 131 millimeters difference from June average rainfall para maabutan namin ang June average of 358 millimeters na total rainfall. So tingnan natin kung maaabutan natin yan. Dahil last mga nakarang taon, nakapag-record nga kami ng more than 357 o to 358 mm na total rainfall for average of June yan. Bagong lahat, may mga aktibo pa rin tayong X-ray flux. So silipin natin kung tataas ba yung ating X-ray flux or yung forecast at kung pagbabasehan natin dito ay so bagamat mababa ang nakikita natin na KP index dito ngayong araw at malamang mga bandang hapon pa ito maaabot ng G1 pero sa ngayon unsettled na ang ating status. So meron tayong inasahan na type 4 radio emission daw at associated ito ng pag-release ng solar coronal emissions. So medyo malakas na naman ang ating yung solar wind malamang. Connected yan sa coronal mass ejections na naman at solar radiation ha. So expected na may magkakaroon naman tayo ng medyo mababang radio frequencies. So ang ating solar radiation tumaas 65% daw based on forecast ngayong araw hanggang June 18 daw po ito ha. So expected yan ng M844 na solar flare yan. Yung coordinates na nakitaan dito sa haring araw nga po dahil malawak nga po yung solar coronal hole sa may bandang south part ng haring araw natin kaya medyo may expectancy tayo na may mga ilang solar radiation or geomagnetic activity. Mataas ang ating radio blackout 75% within 3 days associated na rin yan sa ating coronal emission po. So makikita natin tumataas yung ating solar wind, ayan, nag-above normal po siya. So makikita na mataas yung ating solar wind at mataas din ang ating sunspot number, 136 po. At bukod sa may mga cluster na nakatutok sa Earth, ayan, ang dami. Lalo na ng AR4115, 4114 hanggang 4111 na medyo nakatutok sa atin sa Earth. So, medyo slight ang lihis niya ng konti pero tatamaan pa rin tayo expectedly kapag may malakas na burst. Sa ngayon ay minor to moderate lamang na M1.2 na nag-release kaninang maga, 7:57 AM yan, oras sa atin sa Pilipinas. M1.2 ang inabot. So, yun lamang po. Ang so far, wala tayong update sa GOES X-ray flux. Ayun, nag-update siya. So, kapapasok lamang po, meron tayong bagong pumasok na X-ray flux. Yan, nagkaroon tayo ng minor na 7.94 na X-ray flux. So, medyo naglalaro po. At yung ating magnetosphere ay hindi naman malakas ang significant impact. Siguro mga bandang hapon pa po yan. Once na nagkaroon ng mataas sa propagated na geomagnetic activity. Sa ngayon, mababa naman at hindi naman masyado mataas o kataasan ang ating geomagnetic activity sa ngayon. Hindi kagaya nung isang araw.
ay grabe. Nagkaroon tayo ng matinding mga geomagnetic activity na umabot ng moderate. So, inaasahan natin o ina-expected natin na meron tayong TEC error sa may bandang Mid-Pacific. Ayan. So, apektado ang Hawaii, Honolulu na medyo mas tumataas na 70 MHz L1 o yung error TEC. Mas error yung kanilang radio frequencies dyan. Pero hindi naman masyado sa Pilipinas. So makikita natin dito is wala masyadong apektado sa Southeast Asia. Ganon din sa ating auroral activities. Pero expected na yung ating pagtaas ng radial velocity yan alanganin pa sa Earth, tumatama yung radial velocity. So maaring mas tumaas pa yan sa more than at least 400 to 500 km a second. Baka umabot pa ng mahigit sa 600 km a second yung ating plasma density na tatama sa Earth. Ayan alanganin kasi siya, halos 50-50 yung direct na tutok sa Earth at yung dito 50-50 alanganin sa Earth yung pagtama niya. So ano pa man ang arrival ng solar plasma density natin ay maaaring magkaroon ng changes effect yan, lalo na sa ating dirigion absorption. Sa ngayon mababa naman, halos nag-15 MHz lamang ang degraded frequency. So wala pa masyadong updated sa X-ray flux, pero expected ay solar flare probabilities natin 60%. Mababa pa rin ang HF conditions sa umaga, 40 to 80 meters, at sa gabi ay 10 to 12 meters. So at least meron tayong naire-report sa status ng ating space weather sa mga kababayan natin. Sa mga nagre-request na gusto malaman yung status ng ating mga bulkan, so silipin natin yung status ni Taal Volcano. Bagamat medyo kalmado naman si Taal Volcano, silipin natin sa latest report ni PBOX. Hopefully latest ito. Yan, as of June 16, wala naman tayo na itala na volcanic earthquakes. Kahapon lamang ito na nirecord nila. Mababa lang ang SO2 emission. So mukhang mahina Kaya nasa alert level 1 o bumaba na sa alert level 1 yung status ni Taal Volcano. However, wag natin aalisin ang pagiging mapagbantay dyan kay Taal. At kung kay Canlao naman, kung saan mas aggressive ito, silipin natin yung status niya. Since mga ilang araw na rin na wala tayong masyadong anomaly na nabuobserbahan sa mga bulkan natin sa Pilipinas, kaya hindi tayo masyado nagre-report dito. Pero kung titingnan natin, lalo na kay Canlaon, mas aggressive pa rin siya, alert level T pa rin ito. So medyo mas dito sa mga kababayan natin sa Negros, sa paligid ni Mount Canlaon ay mas magiging alisto tayo dapat at mapagmatsyag. 6 volcanic earthquakes daw ang naitala nila. At since kahapon ay nasa 1,326 tons a day ang recorded ni PBOX kahapon, June 15 po yan. So inflated pa rin at aggressive pa rin ang posibleng behavior ni Canlaon dahil may mga mahihinang pagyanig pa rin ito. At kahapon nga po nakapagtala silang 6 volcanic earthquakes daw. So maging mapagmatsyag at maging maingat pa rin tayo mga folks sa ating mga bulkan, lalo na kay Canlaon na mas unrest kumpara sa lahat ng bulkan natin sa bansa. So sa ating outside humidity, so far 75% katamtaman at wala itong pinagbago since last hour, at 1011 naman ang ating atmospheric pressure. Hectopascals, unsteady ito since last hour. Moderate pa lamang yung sea level natin na high tide, so may mahigit 3 hours pa tayo to maximum high tide. So silipin po natin yung sea level natin kung gaano kataas. Mamayang alas 12, aabot daw ng 1.3 meters ang taas. Kaya medyo delikado po, lalo na sa mga maliligo natin sa pampang ng Malilibay at sa mga pampang natin sa bansa na medyo restrain muna. Bukod sa matindi ang ating gale force winds, lalo na sa kaluran ng bansa, ingat po dahil posible pa rin ang biglaang alon. Maabot ng 1.3 meters ang taas nito. Kung sisilipin naman natin yung ating mean sea level, ay yung ating significant wave height, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Bagamat kalmado naman ang karagatan natin sa buong bansa, ayan, makikita natin, pero yung daloy ng easterly trade wind
na lumalabas at sumasalubong sa ating habagat sa kanluran ay magbubunsod pa rin yan ng gale force winds ha. Kaya ingat pa rin dahil potential pa rin na makapag-create yan ng biglaang mataas na swelling ng alon kapag biglaang bugso ang hangin, lalo na sa mga baybayin natin sa silangan o sa kanluran ng bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:26 PM. At ang ating 77 illuminated na 1 inggibus na po, palubog pa lamang ang ating buwan. So, nasa elevation of 5 degrees, moonset pa lamang ito. So, magmo-moonrise po ito mamayang gabi pa po at 10:31 PM. At bukas na ng umaga ng 9:31 AM ito lulubog. So, mga bukas pa siguro pag nag-report tayo, palubog pa lamang ang ating moon. Ayan, palubog pa lamang siya. So maya-maya pa siya magmumunset ng konti. Sa ating namang local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, inaasahan natin na magiging maaraw sa umaga, partly cloudy ngayon, pero pagdating sa hapon, asahan ang localized thunderstorms o afternoon rain showers na ating binabanggit. Ganon din bukas ng Martes ha. So, importante po ang payong sa mga estudyante natin na papasok. At inaasahan natin magiging partly cloudy ang maghapon natin. So, medyo overcasting gloomy ang ating maghapon lalo na dito sa Metro Manila. Medyo magiging mas katamtaman nga lang o medyo mas maaraw sa parte ng extreme Nodo Luzon area. Kaya medyo mas mataas ang kanilang temperatura. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 degrees Celsius to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 27 degrees Celsius. Bukas ba ng Martes, mataas ba ang chance na pag-ulan sa mga nagtatanong? Yes, nasa around 97% at ngayong araw 100% ang chance na pag-ulan. So mataas talaga ang magiging pag-ulan natin, lalo na sa bandang hapon, sa mga kababayan na natin na gustong malaman kung magiging maulan ang ating dalawang araw, ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, ang ginagamit ko ngayon, yung aking bagong experimental na satellite imagery. At least, mas defined at mas accurate na yung fitting ng ating mga satellite image dun sa mapa. Yung luma natin, medyo hindi. Yun ang ginagawan ko ng solusyon noon pa. Ngayon ay nagawa na natin ng solusyon. Kaya sa ngayon ay under scripting mode pa po ito. Wala pa to sa aking webpage. Ipapalit ko rin yan sa aking website kapag dito sa ating satellite imagery. Ito kasi yung ating Himawari satellite. Yan, sa website ito yung so far na aktibo ngayon. So tingnan na rin natin para makita nyo. At mula dito sa water vapor, makikitaan natin ay mataas ang water vapor sa may bandang Visayas at Mindanao. Kaya inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dyan. Ayan, oh. So ito yung ating luma na satellite imagery. Yan, magkakasama yan. Dito medyo hindi defined yung ating image ng konti. Ayoko kasi na hindi well defined. Kaya gusto ko hanggat maaari well defined siya. Katulad na lamang dito sa NOAA satellite imagery. Pag Himawari 9 kasi ng Japan Meteorological Agency, hindi masyado fitting sa OpenStreetMap. Kaya ginagawan ko ng paraan para ma-resolve ito at na-discover na nga po natin kaya unti-unti nililipat na natin yung ating mga satellite imagery dito sa kabila, which is ito well-defined at mas maganda na at mas fitting na siya. Yan. Kahit tingnan niyo sa pinakamababa, well-fitting na po yung mga satellite images. Ayan. So, mas accurate na po yung definition ng mga kaulapan, yung galaw at yung accuracy ng Intertropical Convergence Zone line fitting sa mapa. Kaya ganoon na lamang na kailangan mapalitan natin ito. Kung titingnan niyo dito, pagdating sa baba, medyo hindi well fitting yung satellite imagery. Ito yung outline, ito yung map outline, hindi siya fit. Mapapansin niyo po, hindi siya fit. Kaya hindi ganoon ka-accurate yung ating mga satellite imagery. Bagamat sa Pilipinas, well, medyo fitting naman siya, halos well fitting naman sa Pilipinas, kaya lang hindi tayo kampante kapag yung ibang lugar ay hindi well fitting. Yan, kasi hindi eksakto yung projection ng pinaka OpenStreetMap dun sa satellite imagery. Kaya natin binago o ginagawa ng paraan, which is nagawa na nga po natin ng paraan. Ayan, pumantay na siya. So, sa susunod na mga araw o pag once na okay na po ito, ipapalit na natin yan sa ating
satellite imagery dito. Mapapalitan na yan. Hindi na ganito ang magiging hitsura niyan, kundi iba na ang magiging access na mga ganyan, yung mga selection na yan, yung mga sector selections na yan, iba na po yung magiging hitsura niya. So malalaman nyo na lamang pag na-upload na natin sa ating website. So mula dito sa ating satellite imagery, makikita po natin, balik natin sa pinaka OpenStreetMap at makikita natin ang medyo malawak na kaulapan nito at yung kaulapan sa may bandang silangan ng Southern Luzon at Eastern Visayas ay magdadala po yan ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog, kasama na ang bahagi ng Bicol Region and the rest ng Southern Luzon. At sa Eastern Visayas naman, lalo na dito sa may bandang Eastern Samar Region, ayan, nakataas po. At kung itataas natin o titingnan natin sa heavy rain potential, nakakaranas ng malawakan na moderate and heavy rain showers ang bahagi ng Lawang, Eastern Samar at bandang dito sa may bandang Atchete, pababa na yan ng Oras hanggang dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar. Yan, mga moderate to heavy rain showers po ang nakikitaan natin dito. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dahil inaasahan ngayon na nakakaranas kayo ng mga kalat-kalatang pag-ulan. Ganon din sa Southern Luzon area. Sa Palawan, magiging maulap din kayo dyan at asahan din ng mga kalat-kalatang pag-ulan, lalo na dyan sa bahagi ng El Nido hanggang Puerto Princesa. And the rest, overcast and gloomy sa buong Palawan o buong Mimaropa area, kaya may mga inaasahang mga kalat-kalatang pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Sa buong bahagi naman ng Central Visayas, maulap din ang inyong panahon, kabilang na ang Southern Leyte, Bohol at bandang Cebu. At sa Negros region naman ay magiging maulap din kayo. So asahan din ang mga kalat-kalatang pag-ulan na may pagkilat pagkabulog, kabilang na ang Panay Island. Yan, very gloomy po ang inyong paligid. Masyadong maulap. So medyo madalas magiging mas makulimlim sa inyo. Ganon din sa bahagi ng Mindanao. At kung titingnan natin dito ay makikitaan natin ay magiging maulap po at asahan din ng mga kalat-kalatang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang umiiral ngayon sa bahagi nga po ng Davao Region, kasama ng Davao de Oro, Davao del Norte, pababa na yan ng Davao del Sur at Occidental. Magiging moderate and some heavy rain showers ang medyo mararamdaman sa may bandang Sarangani, General Santos at ilang bahagi ng Sultan Kudarat at South Cotabato dahil na rin sa patuloy na generative ng intertropical convergence zone natin. Yan, umiiral dyan. At yung partly ng Estalis ay magdubunsod naman ng mataas na water vapor sa may bandang silangan ng ating bansa na magdudulot po ng mga kalat-kalatang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po na iiral dito. Kasama na nga po ang Southern Luzon area. So mapapansin natin ay magiging mas mag-ulan po ang parte ng Mindanao. So kung sisilipin natin yung ating forecast ng rainfall forecast natin, for 8 o'clock onwards, makikita natin ang bahagi nga po ng Southern Luzon at Visayas magkakaroon po o makakaranas ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate, lalo na sa may bandang Eastern Samar, moderate to some heavy rain showers po ang nakataas na forecast sa inyo dyan. So hanggang tanghali po yan. Mindanao naman ay ilang bahagi nga po ng Davao Region na nakataas ang forecast na kayo ay uulanin. Hindi masyado sa bandang Calabarzon at Metro Manila and Extreme Northern Luzon. Pero pagdating po bandang alas 2 po ng hapon ay magiging isolated o afternoon showers, iiral po kasama ang Metro Manila at Central Luzon, Calabarzon and the rest ng Southern Luzon po. Gaya kahapon, pag-ingatan po dahil yung mga ganitong biglaang pagsulpot ng ulan sa hapon, magdudulot ng biglaang flash floods po. Lalo na dito sa Metro Manila. Ayun o, nakatutok ko. Mayroong purple na nakitaan tayo dito. So, posibleng magkaroon na naman tayo ng biglaang afternoon showers na umaabot ng heavy rain to violent rain showers na humalagpas ng 50 mm ang ating rain rate o a second. So, medyo prepare po tayo. Mga hapon po ito, alas 2 ng hapon onwards po yan. Kasama na ang bahagi ng Kanluran ng Visayas sa Panay Island at Negros Region. Makakaranas din daw kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Ganon din sa Palawan, pero mga light to moderate ito. Bandang Bicol Region naman sa may bandang Sorsogon, Legazpi, kasama na ang isla ng Masbate, medyo makakarandam ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers. Medyo isolated o scattered na mga mahinat katamtamang pag-ulan naman sa Northern Mindanao at ilang bahagi ng Misamis Region at Sorsogon. Siguro mga light to moderate yan ngayong hapon. Pagdating naman sa gabi, 8 o'clock onwards, makikita natin ang bahagi ng Southern Luzon nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na moderate to some heavy rain showers, kabilang na ang Bicol Region sa Camarines Sur hanggang Sorsogon na yan umaabot.
At ilang bahagi ng Mindoro, uulanin daw kayo, kabilang na ang Marinduque, Romblon at Panay Island. Lalo na sa may bandang Aklan po, malakas ang buhos ng ulan sa gabi. So medyo take note po sa mga kababayan natin, lalo na umuwi pa lamang sa mga oras na yan. Sa bahagi naman ng Northern Luzon, bandang Zambales at Pampanga, medyo makakaramdam pa rin kayo ng mga ilang light to moderate rain showers. Sa extreme Northern Luzon naman, bandang Mountain Province at bandang Cagayan Valley, medyo may mga ilang light to moderate showers kayo dyan. Hopefully, isolated lamang na hindi tumatagal ng ilang minuto o 30 minutes. Pero mas concentrated natin ang posibleng malakas na pag-ulan sa bahagi nga po ng Southern Luzon, especially dyan sa pagitan ng Romblon at Panay Island. Isolated lang din na posibleng mga mahihinang pag-ulan lamang dito sa may bandang Sorsogon area. Pero rest ng Davao Region, mukhang magiging katamtama naman. Mahihina lamang na pag-ulan kung pumasok yung isolated forecast ng pag-ulan. Pero maaring kinabukasan ay magkakaroon kayo ng mga pag-ulan sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas dahil nga po sa tuloy-tuloy na daloy ng ITZZ o Intertropical Convergence Zone. So, yun po yung ating pinaka-rainfall forecast natin na ating ginagamit ha. So, kitang-kita naman po yan. So, generally, magiging overcast and gloomy ang buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Sa bahagi naman ng Luzon mula Calabarzon area kasama ang Metro Manila, lalo na sa may bandang Angeles, Pampanga, Pabulacan at Metro Manila, madalas nararamdaman natin ang afternoon showers na bigla ang buhos ng ulan. So, take note sa mga biglang flood-prone areas, lalo na dyan sa parte ng Malabon at Valenzuela. So, take note yan ha sa mga kababayan natin. Reminder lamang po ay posible pa rin ang biglaang afternoon showers na malakas ang buhos ngayong hapon. So far, under dissipation na po itong si Wutip. So wala tayong magiging concern sa kanya. Yan. So nakalabas na ito ng silangan ng Shanghai, China. Bilang sa 10-minute average natin, pasok pa yan sa tropical depression. Pero in international ay considered low pressure area na lamang yan. O high probability low pressure o active low pressure area na lamang siya. Kasi nasa 1-minute average of 46 km per hour pa lamang yung kanyang maximum sustained wind. So, pasok pa rin siya sa status ng tropical depression category natin yan sa Pilipinas sa ating category. Pero considering low pressure area na yan, yan, so makikita naman po natin at under dissipation na siya. Halos hindi na siya distinguish. So, anytime na lamang aalisin yan at sa ating model charts ay inalis na yan sa Pilipinas. Wala na, hindi na kasama sa ating listahan. So wala tayong magiging problema rito. At the rest, ibang bansa na ito. Mayroong dalawang aktibong bagyo na binabantayan sa Eastern Pacific na naman. So maaga rin ang development ng tropical cyclone sa may bandang Amerika o lalo na sa may bandang Eastern Pacific regions. So, since wala naman tayong kasunod na bagyo na binabantayan so far, diretso agad tayo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin. Mula dito sa ating Western Pacific Basin, makikita natin ay medyo mataas pa yung horizontal anomaly dito sa bandang silangan ng Mindanao. So, posible pa rin ang development ng anumang tropical wave dyan dahil na rin sa embedded ng Intertropical Convergence Zone. However, mababa naman o wala tayong nadidistinguish na mataas o high vorticity formation. Yung ating binabantay na favorable, medyo na-dissolve din siya. So, nakita nga po natin, napaka-disorganized yung kanyang favorable wind shear niya. So, gaya nating sinasabi ay maaring dulot lamang yan ng tropical wave na nabubuo dito sa silangan ng Mindanao. Kasabay nga po ng Intertropical Convergence Zone, kaya tumataas yung favorability niya. Hindi ibig sabihin magiging bagyo ka agad yan. Magdedepende pa rin yan kung magkakaroon ng low level convection. Kung wala naman, sa pestrap lamang na mababa ang atmospheric pressure, maaring isa lamang itong rain cloud na magdadala ng malawakang ulan lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. And so far sa ating tropical global spectral model ay may nakikitaan pa rin medyo may anomaly rin o horizontal anomaly rito. Ayan o. Kaya lang hindi significant. Kaya makikita natin yung forecast hanggang June 21 ay wala tayong inaasahan pa rin na may sama ng panahon sa ngayon na minamataan. Bagamat nagkakaroon ng medyo mga shallow circulation o yung horizontal anomaly
na dito sa may bandang Eastern Mindanao. Medyo tumataas-taas po. Bagamat insignificant pa na magiging isang low pressure area yan o kahit invest. Dahil again, ay embedded kasi ng ITZZ, kaya minsan napapagkamalan na ito ay low pressure area. So wala po tayong inasahan at sa ating mean sea level pressure so far, wala rin tayong namamataan na anumang mababang atmospheric pressure, lalo na sa dagat Pasipiko natin. So negative naman po, at sa ating tropical cyclone strike probability natin, makikitaan around 5 to 10% na maapektuhan malamang mga pag-ulan ito ang buong bahagi ng Luzon, Northern Luzon at Southern Luzon area. Hindi masyado sa may bandang katimugan ng Visayas at Mindanao. So medyo nagkakaroon tayo ng minor to moderate siguro na strike probability base sa genesis nito. So maaring magkaroon ng mga pag-ulan sa bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon area. And T96 hour period o hanggang June 19, 2025 po ito ay nasa natin na tropical cyclone strike probability na natiling 5 to 10% lamang, kabilang na ang buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So kasama ang Metro Manila dito sa pasok sa maaring ulanin sa mga susunod na araw hanggang June 19 base dito sa forecast. Yung T120 tsaka na lang kapag sa unang araw pa lamang ng within 72 hour mataas na kagad yung strike probability. Sa ngayon mababa naman, 5 to 10% lamang ang nakikitaan natin dito. So wala tayong masyadong magiging komento so far. Yung ating tropical cyclone weekly probability ay hindi pa naman nag-latest update ito so far. Yan, kasi June 9 pa po ito eh. So wala pang latest update. Antayin na lang natin, ipopost ko sa Facebook page yung para sa ating June 16 to June 23, 2025 na latest natin. I-report natin niya sa ating Facebook page. Sa mga computer models naman, makikita natin wala tayong inaasahan within 5 days na sama ng panahon anumang tropical cyclone development mula sa mga iba't ibang computer agencies na binabantayan natin. Wala, maging kay NavGem, so wala tayong maging komento. So asahan natin ang afternoon rain showers na madalas at alinsangan dulot pa rin ng umiiral natin na easterlies. At nagkakaroon na tayo ng medyo monsoonal break. Dahil humina po yung ating southwest monsoon after na madidissolve o nagdidissipate itong Cebu tip. Kaya yung makikita natin, yung ordinary na daloy ng southwest monsoon ay medyo manipis o medyo mahina lamang. Pero tuloy-tuloy pa rin ang daloy niyan sa mga susunod na araw. Ninipis lamang siya, so medyo mababa lamang yung water vapor na daladala ng ating habagat na magpapaulan sa kanluran ng bansa. Pero mataas pa rin yung probabilities na dala niyan anytime sa mga susunod na araw. Magkakaroon lamang ng bahagyang monsoonal break o dalang malawakang tubig ulan ang ating habagat as of this time. So siguro ang forecast niyan tatagal hanggang June 17 po yan to June 21, 2025 forecast. Sa ating latest global mean, GIS temperature natin para sa pangbuwanan natin na seasonal cycle o yung pagtaas ng global temperature natin sa buong mundo. Well, sa latest update for May 2025 ay medyo good news dahil nanatiling mababa pa rin ang ating global temperature, 1.5 degrees Celsius lamang. Pero nasa boundary pa rin ito ng Paris Agreement na 1.5 degrees Celsius. So medyo mataas pa rin siya kung maituturing. Hindi kagaya ng mga nakarang taon na 1.4 ito. Yan, medyo hindi pa rin maganda yan, yung 1.5 degrees Celsius yan ha. Although mas mataas nung nakarang taon, maabot ng 1.6 degrees Celsius yung ating last year May record na global temperature. Ngayong taon, at least bumaba ito ng 1.5 degrees Celsius. So, medyo good news. However, hindi pa rin maganda yan dahil nasa 1.5 border pa rin tayo na boiling point. Nasa under boiling point pa rin tayo dahil pasok sa warning limit ng Paris Agreement pa rin. Sana mas bumaba yan, at least 1.4 degrees Celsius pababa. Kahit isang point lamang ang bumaba dyan, maganda na rin yan at magandang balita na rin yan kapag bumaba siya. Huwag lamang umabot ng 1.5 degrees Celsius pataas para maging magandang balita yan. Sa ngayon, medyo good news dahil nga po mas bumaba siya kumpara last year na umabot ng 1.6. Ngayon, nasa 1.5 degrees Celsius na lamang. Medyo good news pero hindi pa rin maganda yan sa mundo dahil nasa 1.5 degrees Celsius pa rin.
Sana mas bumaba pa yan sa 1.4 degrees Celsius para medyo makakahinga ng konti tayo sa sobrang init o yung global temperature dahil na rin sa tuloy-tuloy na fossil fuel emission at yung mga kasama nating mga pollution. Kaya hindi pa rin maganda yun sa mundo, lalo na't natutunaw na rin yung ating mga ice cap sa North Pole and South Pole kapag tuloy-tuloy ang lagpas sa 1.5 degrees Celsius warning limit natin. Delikado po talaga yan. Yung mga yelo sa North Pole at South Pole, malulusaw na rin yan. Hindi yan maganda dahil tataas po yung ating sea level at may mga bansang mawawala sa mapa kapag tuloy-tuloy na nalulusaw po yung ating mga ice cap sa North Pole and South Pole. Kaya yun ang ating tinututukan. So ipapost natin yan sa Facebook page yung latest update ng ating monthly seasonal cycle for month of May po yan. For the month of May po ito. Ito yung latest natin na ating global temperature. Sa Japan, wala pa. Wala pa latest. April pa lamang. Wala pa siya for month of May. I-update din natin yan once na mag-update po ang Japan Meteorological Agency para sa Southeast Asian recording para sa monthly global temperature natin sa mundo. And lastly, sa ulit din doon, so far, medyo may mga empirical noise tayo na detect. Malamang epekto yan ng ating solar wind o yung space weather natin. Kahapon, matinding impact nagkaroon ng highly noise ang aking seismograph. Wala po tayong magagawa dyan dahil kapag nagkakaroon kasi ng mataas na solar radiation minsan sa outer space galing sa haring araw, nadedetect yan ng aking seismometer at nagbubunsod po yan ang empirical noise sa aking seismometer. Dahil sobrang sensitive talaga ng aking seismometer sa Caloocan. So kahit yung behavior sa outer space o yung solar space weather, nakaka-apekto yan sa reading ng aking seismograph. Ayan, nagkaroon ng grabing noise. Ngayon, nagkakaroon na naman ng noise dahil nga po meron tayong aktibong mataas na solar radiation po. So, yan po magiging resulta niyan. So, wala po tayong magagawa. Pero so far, pagdating sa lindol ay wala naman tayong namamataan na anumang malakas-lakas na mga paginig. Mula naman sa data feed ni P-Box mula kaninang hating gabi, ay wala naman tayong namataan so far na magnitude 4.0 pataas, kahit isa, at medyo kakaunti pa lamang, kaya diretso tayo agad sa ating historical earthquake for month of June 2025 para sa total earthquakes natin kung nakakailan na tayo. Load natin ang month of June. Yan, so far ay nasa total of 596 earthquakes po tayo. 576 dito is magnitude 2.0 pataas, 19 pa rin sa magnitude 0.0 at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0. So nasa 596 total earthquakes na po tayo. Since nakakalahating buwan na po tayo mahigit, ay mukhang aabot ito sa 1,000 total earthquakes kagaya na lamang last month. So tingnan natin and hopefully wala tayong maraming mga malalakas na paginig. Pero despite na kukunti lamang yung malalakas na paginig, maging mapag-ingat pa rin tayo lalo mga folks dahil maaring isang araw na lamang may mas malakas na lindol na magaganap sa atin. Hindi nga lang natin napepredict kung kailan, pero maganda ay ready po tayo lalo na sa mas malapit sa ating Pacific Ring, lalo na sa mas agresibong tectonic plates dito sa lalo na yan yung malaking tectonic plates na yan. At sa Luzon naman yung Manila Plate ay mas agresibo din yan. Yang itong Manila Plate na to. Yan, mas aggressive po kasi yan. So at least maging ready pa rin tayo kahit na kukunti pa lamang yung malalakas nating mga pagyanig. Dahil posibleng bigla na lamang tayong mabulagain ng mas malakas na naman na pagyanig. Kagaya na lamang na naganap noong isang araw sa Calatagan, Batangas. At narito naman ang Tinting 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, June 16, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 16, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.